Ito pong gabing ito ay very special mga kababayan dahil kasama nga po natin ang mga malulupit at talagang trending na mga personalities sa YouTube, Facebook, TikTok. Seryoso ka? Oo. Oo. Nandito ho kami mga kaibigan sapagkat hindi na ho namin matiis yung gulo ng usapan ng mga binata at mga dalaga. Kaya nagsadya na kami rito para mabanata na gusto yung usapin yan. Nakakapatay tayo dyan. Mga kababayan, kasi ito talaga yung mga, bago pa nagsulputan ng mga Duterte supporter, ito na yung mga ano na talaga. May kilala na sa mga Duterte. So, at least alamin natin kung ano ba talaga ang dynamics sa di ba? Alamin natin kung anong team sila. Nako. Oo. Unahin ko na ba ito? Oo, unahin mo na yung katabi mo. Anong Kasi team ba ito, siya? mukhang daw to eh. Merong bagong love team eh. Oo. Ay, Sabi ano kasi tunay? nila, daw to, ay Minatics daw eh. Pero ibang sagot sa akin. Anong team siya? Team Ano bang team ka, Ma'am Cathy? Diba? Anong tawag sa akin? Cathy B. Cathy B. Banatics. Ay, Banatics. Banatics? Oo, pero anong team ka? Team Duterte. O yan, Team Duterte. Walang ibang syempre. team dito. Dapat doon lang tayo. Doon tayo focus, diretso. Walang iba, walang bida. Di ba? Sir June. Pure ito, Team DDS, Team Bisaya. Walay paglubad. Nindot ng isgot karon kay andito yung pinakabitiran nating idol, Sir J. Nakamatanda. Pinatawag po natin si Sir Jason sa ngayon dahil gusto natin malaman, sakto lang po ba yung listahan o kulang? Kulang. Kulang. Oo. Nako. Kaya pala sinasabi ni Mayor Baste na ito yung pumasok sa playoffs. Oo. Sa next year na yung iba. Okay, Correct. okay. Alam mo, Basta ako Team Digong. Okay, Sir EB. Team Digong, walang iba. At saka minor player sa Team Banatics. At syempre, ayun na nga. So nalaman natin kung anong mga team sila. Focus lang po tayo sa ating goal. Ang goal po natin ay mapabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. At syempre, kasama natin ng mga malulupit na ito para labanan at ipagtanggol ang mga Pilipino. Tama? At syempre, mainit ang balita ngayon ng pagpunta ni VP Sara dyan sa Australia. At ang daming mga chismis na namang umiikot na kaya daw siya nagpunta dyan ay dahil liligawan niya ang Australia na dyan yung puntahan ni Pangulong Duterte sa kanyang interim release. Meron ding mga nagpapakalat ngayon ng balita na dinedma daw si VP Sara ng Prime Minister ng Australia. So, syempre magsimula tayo kay Miss Cathy Binag. Napanood mo yung syempre ladies first, napanood mo yung speech ni VP Sara at saka yung mga interview sa kanya. Anong masasabi mo? At anong tumatak sa'yo? sa akin, obviously, the Duterte, we're talking about the love life and everything. Talaga namang alam nila ang dynamics ng kanilang tatay. So, walang pwedeng mag-claim sino yung ganito, sino ganyan. Sila lang nakakaalam as a family kung paano. And walang pwedeng magsalita kung sino ang kanino o sino mas lamang. And kaya sabi niya, everybody ay pare-pareho lang. At ang kanyang ina, ang nag-iisang naging Duterte na dinala ang apelido. Yun lang. Ikaw ba, Ma'am Cathy? Silosa ka ba? Ay, ganito, selosa ako. Yung pagsiselos ko, depende. Nagsiselos ako kapag alam kong yung aking mahal ay lumalandi rin. Pero pag nilalandi lang, hindi. So pag kami ang nilandi, walang problema. Oo, kasi ako nang bahala dun sa babae. Hindi ko kaya wayin. Sir June. Isa lang masasabi ko. Simula nang kinidnap nila si Tatay Digong, naging international star na siya. Hindi na siya naging parang local. So, kahit anong issue, kahit anong topic, it boils down that there is an oppression in the Philippines at tinanggal at dinala sa ibang bansa ang
ating mahal na FPRRD. At ngayon, nakita nyo na kung gaano ka-power ang influence ng mga Pilipino abroad. Yung mismong mga OFW na ang nag-iingay at mismong mga foreigner na ang nakikita nila na Duterte, si Tatay Digong, ay mahal ng mga Pilipino. Natalo ang narrative ng mga Western media na si Tatay Digong ay masama. Dahil mismo ang mga OFW na ang nag-iingay at nakita na nila, hindi lang sa isang bansa, halos worldwide na ang issue ng presence ni Tatay Digong na inaapi at talagang pinipersecute. And that's the very essence of this topic for me. Ayun, Sir Jay, dito naman si Claire Castro at saka yung yung ating sabi ko nga kanina, yung nagpapalakihan ng damit ng mga spokesperson natin, para mga saranggola palakihan ng mga palikpik. O ngayon, ang sinabi nila, ito bang biyahe ni VP Sara ay personal o trabaho? Yun sila ginagawa. Sinabing personal yung lakad. Tapos tatanong nila, ito ba personal? Para mga tanga. No? Pero sinabi niya ni VP Sara sa kanyang speech, kaya siya, giniginaw daw siya, pero kailangan niyang tanggalin yung jacket niya para daw makita na suot niya yung selyo ng OVP na official yung kanyang biyahe. Alam mo, yan ang masarap pagka vice president ka eh. Strike anywhere, kahit saan ka pumunta, wala silang pake. Kasi, kumbaga, unless membro ka ng cabinet, hindi na siya membro ng cabinet. Hindi na dapat tinatanong. Ngayon, kung talaga interesado sila, dapat tinanong nila, si Vice ba kailan mamamatay? Kasi yun naman talagang purpose nila eh. True. Maalis sa linyada. Hindi, malakas pa sa numero 1. Yun talaga, kaya kung ako talaga, mag-i-enjoy ako. Ikutin ko lahat ng Pilipinas, ikutin ko lahat ng mga Pilipino. Kasi, yung isa, hindi na pwedeng mag-re-elect. Ako pwede pang mag-eleksyon. O di ba? Nagsabi na siya na pinag-iisipan niyang tumakbo. O di natural, iikot siya. Yeah. Pero kahit na hindi umikot siya, mananalo siguro. Tsaka, hindi nyo ba nahalata? Ngayon lang ako nakakita na nagkaroon ng gobyerno ng mga spokesperson at ang dami nila. At iisa lang binabanatan. So, di ba? Ay, Tapos teka. yung binabanatan nila, hindi palagi nagsasalita. Tapos sila araw-araw yung effort. Pero Nabanggit pag mo yung... pag ako naging senador, gawin kong spokesperson ko to. Hindi, pero nabanggit niyo yan. But seriously para at least alam ng mga tao. Ano ba salary grade ng mga spokesman na yan? Di ba? Tax ng bayan. Kasi walang binabanggit eh. Kung anong rango nila eh. Yung isa, at least press officer, undersecretary. Alam natin kung magkano sweldo noon. Yung isa, yung prinsesa, Mukha bang prinsesa? depende. Kasi kung nakatira ka dun sa paanan ng Mount Apo, pwedeng prinsesa yan. Dali, Sir Jay, matagal na kayo, di ba? Matagal na po kayo nagbabalita, na journalist. Pero parang ngayon lang ako nakakita ng spokesperson Ngayon lang. ng Kamara. Tapos? Dati ba meron na? Wala po. Kasi, kuwan yan eh, 300 spokesperson na yan eh. Lahat ng mga congressman gusto magsalita. Di ba? Ngayon lang naman ang congressman tumahimik. Kasi ayaw lang magsabi kung talaga nakatanggap silang 150 million. Di ba? Pero yung spokesman, wala yan. Isa pa nga, pati yung may spokesperson pa sila doon sa impeachment. Ay, mabuti binanggit mo yan. Kasi tinatakan ako ng Rappler. Bakit daw? Nagkakalat daw ako ng maling impormasyon. Nagtanong lang naman ako, sino ba talaga yung spokesman nito sa dalawa? Gano'n na ba yun? Actually, nagulat ako kasi kanina, meron naman press briefing si Chua daw about impeachment. Akala ko ba yung spokesperson yung isa? Ano sa tingin mo nangyayari? Bakit ganyan? Baka attack dog ng Hindi na Hindi spokesperson. naman ako, ayaw ko pag-isipan ng masama sila eh. Dahil pag masamang tao, dapat di mo na pinag-iisipan ng masama. Alam mo na. Yeah, pero balikan ko, Busdada, yung katanungan mo kanina, no? Oo. Kasi may mga lumalabas, no, na parang nililigawan daw ni VP Sara ang Australia. Kasi ito daw isa na kinonsidera na destinasyon ni Pangulong Duterte kung mabigyan siya ng interim release, no?
Yun din ang itatapon ko sa kabilang panig dahil nandun sa Japan si Bongbong Marcos ngayon. At isa din sa kinukonsidera ang Japan as a destination para sa interim release ni PRRD, no? So it cuts both ways, no? Ang mga akusasyon na yan. At pangalawa, yun na nga, no? Yung sinasabi nila, personal ba daw to or official visit ba daw to ni VP Sara? Tama si Manong Jay kanina na ang trabaho ng isang vice president kung hindi ka membro ng gabinete spare tire ka lang, no? At ito na nga yung pinaka-reserba ng kung halimbawa na isang gulong tinitira nila. It's as if ito yung main tire, no? na nagpapagulong ng sasakyan mo. Reserba lang sana to, bakit nila tinitira, no? So kaya yun na nga, no? Halos ilan na ba yung spokesperson dito ngayon? You have the impeachment court spokesperson. Si Atty. Bukoy. Atty. Tunggol. Hindi, sa kwan yun, Sa impeachment court yun, no? Tama lang din, no? Because kasi nga, he is part of the secretariat. yeah, tama. At kasi hindi pwede kasi may gag order kasi yung mga senator Oo, judges. tama. So, di pwede, no? Si Bukoy sa prosecution yon. Tapos Okay. iba pa yung spokesperson ng House of Representatives. Tapos meron pang spokesperson na si Attorney Claire Castro for Malacanang. So, at nag-aano yung mga messaging nila eh. Minsan nagko-conflict. Etong si Princess Abante, tinitira yung Senado. Si Claire Castro naman, tinitira naman yung Senado. So, I mean, you see this government na parang watak-watak talaga, no, na wala bang direksyon, iisang direksyon, no. At ito yung nakakabahala at Bukas, okay, nakakahiya yung direksyon sa na buong yan. mundo. Oo. Maggagawa na sila ng group chat. Tama. Yan pero ang masama pagka maraming dumadaldal, ano? Nagkakaroon ng division. Tama ba? Exactly. Kaya dapat wag tayong makikisawsaw sa di gulo ng iba. Tama. So, pag walang coordination ng maayos is nagkakamali. And again, nakakagulat. Hindi, actually, no? Parang sobra silang takot kay VP. Pinagkakaisahan. Sana, kung may spokesperson ka, dapat ang pinag-uusapan natin every single day, ano nang update sa BICAM, sa GAA, flood control, my God, umuulan na naman. Sa PhilHealth. Diba? PhilHealth. Update nyo kami dun. Sa PDIC. Yes, hindi yung tinitira nyo, iisang tao, sayang pera ng bayan. May gera pa. May Yun, gera pa. yung gera na yan, wala man lang plano na kung ano yung gagawin. Uy, di ba? meron na. Ano daw? Sabi, ano sabi nila, yung, hindi, meron silang sinabi. Parang, anong tawag niya? Siraan si VP Sara. Hindi. Ibintang Yung- sa kanya yung gera. Bahala na muna kayo sa buhay nyo. Diba yun ang statement Oo. Di ba? Yung iba, lahat ng embada, pinapauwi na yung mga tao. Pilipinas na lang ang may statement na Alam nyo, bahala na kayo. nung panahon ni Duterte, natanong ko kasi yan Pero kay Mo. mahirap daw, bakit may bago yan? Mahirap daw silang iuwi kasi daw may mga problema passport nila. Hindi totoo yan. Kasi ito yung panahon ni PRRD nung nagkaroon ng pandemya, tinanong ko si Mocha dyan kasi paano nyo inuuwi yung mga OFW? Talaga daw nagre-rent ng isang buong plane. Sabi ko, mahal yan. Sabi, hindi, mas mahal ang pasakayin mo ng commercial kaysa sa manghiram ka o i-rent mo yung buong plane. So parang sa akin, ano bang mas delikado? Yung COVID o tong gerang nagaganap? Hindi pa ba nila nare-realize yung gera na isang matindi talaga ito and yet ayaw pa nilang puwersahin na pauwiin. Kaya iiwan pa daw yung decision sa kanila. Parang may mali dun. Sa tingin ko lang Hindi, tama ka naman eh. lagi akong tama. May tama sa'yo. Dali. Medyo- Samantalahin nyo, banat. Kasi Medyo- kapag kayo na, hindi ka na magiging tama dyan. Alam mo, yung ang gobyerno sasabihin, ang importante sasabihin niya, ito ho ang plano namin. Binibigyan namin kayo ng X number of days to think. Ito yung mga pick-up points. Kung merong ganon, at least walang sisihan. Ang nangyayari kasi ngayon, imagine mo, level 3, tapos sasabihin mo, bahala na muna kayo sa desisyon ninyo. Para mo sinabi sa biyenan mo, bahala na kayo kung hiwalayan ko anak nyo, di ba? Actually, Kasi, sorry. ko lang, nakagawa nga sila ng paraan. Nakaproduce sila ng eroplano para That's what I kidnapin wanted to say. ang Tatay Digong.
Ngayong ililigtas yung mga Pilipino, pabalik, Ayaw. hindi sila makagawa ng paraan. Si Hindi, Tebes nga, naibalik nakagawa nila naman ng paraan. Oh. Di ba yung 17? Yun. Naiuwi nila, sa mga mayor. sinalubong pa sa airport. Galing Israel. Oh, yun nga. Yun. Oh. Oh, tama. Meron sila nagagawa. Yun Tapos yung ito, yun ang nakakalungkot. Kasi ang OFW, ang laki ng tax na binabayad niya, nakakatulong sa ating ekonomiya. Tapos ngayon, mas pinaprioritize yung mga leader natin na supposedly kapag leader ka, ikaw yung magsasacrifice eh. If you're captain of the ship or you're captain ka ng eroplano, ikaw yung pinakahuli na sasakay or mag-a-abandon ng ship. Kati, Yes, sir. kinakailangan daw kung gusto mong ma-repatriate kagad, kasama mo girlfriend ng isang opisyal. Uy, Di ba? Yan ang kwento eh. Expose yan, ha? Kaya nabilis yung 17 eh. May girlfriend dun eh. Kaya masarap talagang i-guest to si Sir Jason sa isa sa mga sinabi ni VP Sara sa Australia, yung utang ng Pilipinas. Ang laki daw ng inuutang natin sa loob ng 3 taon, wala daw tayong nakikitang projects. So agree tayong lahat doon. Pero ang sagot ng PCO kanina is ano daw, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay ewan ko, binago niya pati May yung stiff pati neck. yung statement ni Claire Castro na yun doon daw sa total na utang na yun, baka daw nakakalimutan ni VP Sara na kasama yung tatay niya doon sa mga nangutang at isa sa mga pinakamalaki ang inutang. Tama naman nun, yung total ng utang, which is about 17 trillion na nga, no? Pero, ang context dyan, sa panahon ni PRRD, yung buong termino niya, 7 trillion yung inutang. 3.5 trillion noon, kalahati noon, doon sa COVID, na walang president, no? Namumroblema lahat ng mga bansa noon. Etong si Bongbong Marcos, third year pa lang niya, 4 trillion na ang inutang niya. Wala naman tayong nakikitang major infrastructure. Puro ayuda. 'Di ba? Yung mga pinangalandakan ng mga flood control projects, 5,500. Ni isa, wala tayong nakikita na. And more. And more. No? Under construction. Ngayon, biniblame na naman niya yung previous administration dahil hindi raw na-maintain yung San Juanico Bridge. Samantalang doon nakatira yung Speaker of the House na si Martin Romualdez. Di ba? So, ito talaga, wala na sila iba kasing maipakitang nagawa. Ay, sisisi na lang nila lahat. May isang sa mga Duterte. Merong gustong ipatanong yung mga taga Mindanao sa inyo, Banat Bay. Kasi ito, walang halong biro ha. Narinig kasi nila sa speech ng presidente na wala daw problema sa baha, ipunin daw yung tubig para magamit sa tag-init. Hindi na, wag yun may kasabutan ha. Hindi namin maintindihan yan eh. Kaya baka gusto nyong tulungan kami intindihin yun. Deb. Hindi ko rin maintindihan yun kung paano Although kasi meron talagang ganun na yung nire-recycle. Pero wala tayong technology ng na ganun sa ngayon. So, bago sana siya nagsasalita ng ganun, dapat inano niya muna. Tiningnan niya muna kung meron ba tayong kakayanang gawin yun. Kasi salita siya ng salita eh. Tapos eto sa akin may may mga urgent pa tayong problema na dapat sana pinagtutuunan ng pansin. Halimbawa, yung sa monkeypox, di ba? Dapat ngayon pa lang nire-research na nila yung bakuna. Kasi ang balita ko dyan, wala tayo eh. Tapos hindi tayo pa kumukuha. Hindi pa tayo bumibili. Hindi katulad nung kay Pangulong Duterte, talagang ginawa niya ng paraan. Through the help of China rin. At the same time, yung sinasabi ng DOH, na 500% ang tinaas ng HIV. I mean, sandali, alam nyo ba na tayo lang yun? Sa buong mga bansa, tayo lang ang tumaas ng ganun. The rest, bumaba. May problema tayo. Ang nakakalungkot dito, sa Gen Z to. So, ibig mo sabihin, mga bata, ibig mo sabihin, ganun nakapolluted yung mga kabataan ngayon. At sabi nga ng DOH, wala naman sa pagdidiscriminate, Pero nandito sa area ito ng mga LGBT. Tapos 95% banat, no? Byron, is 95% boy to boy. Yun na nga. So, dapat sana, yun yung mga bagay na pinagtutuunan ng pansin. Alam nyo sa ibang bansa, talaga educated na sila in terms of using protection and everything. Dito wala.
dito parang factory ng bata. Kung hindi factory ng bata, factory ng Barbie. So talagang, hindi ho sa ano ito. Ayoko na lang siyempre pangalanan, pero it's a fact. It's not an insult, it's a fact. May problema tayo. O, ang laki nun. Pero hindi lang yung HIV ang may alarming increase, no? While other countries na eliminate na nila yung rabies. Yes. Yung rabies cases natin tumataas din. Kasi nga kulang din yung information drive, yung proper Sino nagpapakalat yung 300 mahigit ang alin? sa batasan? Rabid ba yun? Oo. Yung mga buhaya doon? Hindi. May mga rabies ba yun? Di ba? Attack dog, di ba? Okay. So Hindi, kaya- yun na nga, no? At balikan ko yung sinabi ni Banat, no? Sa panahon kasi ni PRRD, meron na talagang repatriation mechanism. Nakaset na lahat eh. Kahit sinong presidente, kahit Hindi, sinong nakaupo dyan, pag na-activate yan, automatic Hindi na. lang kay PRD, kahit ng panahon ni Gloria, Oo, ganun panahon ni Gloria. Pinoy. Oo. In Ngayon wala fairness, Ngayon lang wala. Ngayon wala. Wala talagang mechanism for repatriation. I-connect natin yan kung bakit ganon. Ang sinasabi lang kasi natin, yung utang tumataas. Yung serbisyo hindi. Nung panahon ni PRRD, kung umutang man siya, nararamdaman ng tao. Inuuwi yung OFW, nagre-rent ng eroplano, bumibili ng bakuna. Ito wala. Literal na walang hong serbisyo sa tao. Utang lang. Tsaka banat ba yun, nung panahon ng COVID, yung mga OFW, hinahouse pa ng gobyerno. Yung mga uwi, ano yun hotel yun, na kina-quarantine nila for 2 weeks. Imagine kaya nga, di ba, si Arnel Ignacio, gusto nga niya na sarili na natin. Para, Kaya nga nabili yung kaya siya para pagtayuan ng halfway house ang problema, mayroong hindi kumita, kaya umangal Ayun lang. Pag nag-perform ka sa gobernong to, tiyak matatanggal ka. Dapat ang talent mo ay para kang asong ulol. Wala kang pakialam sa batas. Kaya tumaas Gawin mo rabies. lang inuutos nila, mapopromote ka. Kaya ang nakikita natin in the last 3 years, kung tingnan natin si Duterte, build. Sa ngayon, iba. Destroy. Demolish. Kay Tatay Digong, inspire and serve. Ngayon, bahala kayo. Anong gagawin natin? So, in short, in the last 3 years, wala po tayong nakitang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Ang nangyari lang, Yan sa zona. baka meron. Yung Basta mga- ang alam ko lang, kung gusto mong makapasok sa gobernong to, isa lang ang kailangan. Makapal ang mukha mo at sinungaling ka. Tiyak, promote ka. Ito pa. Ito pinaka-importante ngayon. Kasi ito ramdam sa ngayon Ang pinakamalaki nating problema, tataas ang gasolina ng 5 piso. At Hindi yan lang. ang dapat gawa nilang paraan. Kasi tuloy-tuloy yan. Sir, sinara na yung Strait of Hormuz kanina. Oh. Hindi lang 5 piso yan. 20 So, pesos daw yan, Coach Oli. At saka hindi lang ngayon, dire-diretso. So anong gagawin ng gobyerno? Yan ang pinakamalaking challenge ni BBM dyan. Tapos kasabay pa ng tataas ang gasolina, may fact checker pa. Ano yung fact checker? Baha. Isipin mo, ang taas ng gasolina, naipit ka sa baha. Masakit yan Masakit yan sa mga ordinaryong Pilipino. Kahit na nga nasa middle class ka, ay alam ko yan, yung 5 piso masakit na Yung 20 pesos pa, wala nang alisan ng bahay nito. Eto pa, alam nyo ba na wala na tayong oil reserve ang gobyerno? Sa private na lahat yan. Pero dapat sa under oil deregulation law, kailangan meron tayong imbak, di ba? Na at least umabot ng ng 1 buwan yung Meron dapat yung DOE. Sino bang DOE ngayon? Wala na si Popoy Lutilla doon, di ba? Nandun pa rin. din na Wala na, no? Hindi ba si Lisa? Hindi. Lisa. Si Lisa, yung best friend mo. Nasa California yun DOE ba yun? Hindi niya best friend, yung best friend nito yun. Di ba pinagsamahan kayo nun? Oo. DOE o baka DOE? O kaya nga ang isang issue ngayon, remember nung Yolanda, sabi nila, naku po, kung ang presidente natin ng Yolanda ay si President Duterte, sigurado napaghandaan yan. Kung nung nag-COVID ang presidente natin si
Pinoy o kaya si BBM, naku po, sigurado problema yan. Ito ang pinakamalaking problema. Malaki ito ha. Oo, kasi ang problema natin ngayon, with all the problem sa buong mundo, ang presidente natin si Bongbong Marcos. So, papaano tayo makakaraos nito, Sir Jay? Ako may suggestion. Instead na yung baha, gawing tubig, gawing gasolina. Ganda yan. Para, di ba, bumaba yung gasolina. Oo. Ganda yun. Paano Wag gagawin? lang sindihan. Yun ang alam. Pero seryoso ha. Baka kasi yung mga nanonood sa atin, baka sabihin lang, nagbibiro kayo. Mabigat ho yung pang nangyayari ngayon sa mundo. Yung pagsasara ng Strait of Hormuz, ibig sabihin walang lalabas na crudo mula sa Middle East. So kung wala... Sige nga, Sir Jay, paliwanag mo ko ano ba yung sinasabi mong 20% sinara? ng Yan. 20% Yan ho kasing ng oil Strait of supply, Hormuz, dyan ho dumadaan ang lahat ng barko. Lahat ng kargamento. Pag lalo na ang langis galing Middle East, kontrolado po yan ng Iran. So pag walang langis na lumabas, walang langis na darating dito sa atin. Oh, so pag wala ng paano tatakbo yung mga sasakyan? Paano tatakbo yung mga planta ng kuryente? So yan, mabigat ho. Yan ang yan ang beauty sana ng independent foreign policy ni PRRD. Kasi while 20% of the world oil traffic comes from the Strait of Hormuz, 80% and kasi yung China bumibili siya ng 90% of yung kanyang consumption from Russia, which is actually cheaper. Ngayon ang ginawa ni Bongbong Marcos, inaway niya yung China, inaway pa niya yung Russia, pinapunta dito si Zelensky. Paano yun? Di bibili ka doon sa mas mahal na mga langis galing sa mga Arabian at saka Western companies. So again, ito lahat to konektado no? Yung pagiging mo ng bilang pangulo, hindi mo lang titingnan yan sa yung local na pananaw. Kailangan mo rin ang mabuting pakipag-ugnayan sa lahat ng mga bansa, lalong-lalo na yung mga bansa na may kailangan ka. Kasi tayo, we are a net importer of everything that we consume for the last 25 years. Lahat ng kinukonsumo natin, inaangkat natin. So huwag kang magtaka kung bukas makalawa, uuwi ka ng Baguio, nakasakay ka ng motor. Oo. Nakahabal-habal ka. Kasi yun lang available na kaya magpatakbo ng Tingnan mo, Motor, Boss gasolina. Jay, noong isang linggo ba yun, Boss Dada? 10 billion worth of shabu was seized sa isang fishing vessel doon sa Zambales. Kung nagsiship ka ng ganun karami, ibig sabihin, merong consumption dito. Merong market. May market ka. Ngayon, meron namang nagsabi, si Claire Castro ata yun, na parang nababahala sila doon sa mga bata na nanulululong doon sa scatter. Isa pa yan, yung online gambling, yung online casinos, no? Sila naman ang nagbigay ng permit Yun na nga Yung IGL, di ba? Yun na nga, IGL. No? It was supposed to be PIGO, no? As opposed to POGO, no, offshore. Pinalitan nila ng PIGO, Philippine Inland Gaming Operators. Hindi maganda tingnan kasi inland gaming, ginawa nilang IGL, Internet and Gaming License, no? Yun na yun, no? At sino ba yung nakabenepisyo dyan? Yung mga oligarko din naman, ang mga may-ari ng mga napakalaking mga online casinos. Yung may girlfriend na sexy. Yun. Di ba? Di ba yun? Ang problema Sino yun? ang problema sa Tatakbong Pogo dati, speaker ata ang nagsusugal, foreigner. Nung panahon ni PRRD. Sa ngayon, Puro Pilipino. ang mga pinagsusugal, yung mga Pilipinong halos hindi na makakain ng 3 beses sa isang araw. So talagang hindi maganda ang policy ng gobyerno sa ngayon na ginagawang sugarol ang mga Pilipino hindi naman umuusad yung economy natin. Kasi nga yung GAA mismo natin pinagnanakaw very Meron corrupt. pa bang natira? Wala na yata, Sir Jay. Kasi sabi, by the end of January, di ba, 80% na na-release. By April, 85% something. Oo. Nung January, end of January, 80. Dating April, nadagdagan ng 5%. 5%. So wala nang natira. Tapos gusto pa mag-barangay election. merong last week merong statement yung Bureau of Treasury na there will be some fiscal tightness
in the coming quarter and in 2026 nga, no? Mukhang sisikip yung fiscal space natin, yung pera ng yung income, no, ng bansa, no? Ibig sabihin, gusto na naman nilang hihingi siguro ng additional increases sa budget in 2026, no? Yan ang gusto kong marinig sa SONA. Magkano ang hihingi nilang budget at saan kukunin yung pera? Dahil ngayon, deficit spending na tayo eh. Oo. Pero merong merong isang view dyan na yung nahuli daw sa Zambales, pang SONA. Wow. Kaya pala. Sabihin, galing na daw. Ito po ay alleged lang na isang narinig ko. Sabi parang galing daw din yan sa loob. I mean, huli na. Dinala lang doon. Para may pagmalaki. May pagmalaki. report. Tanim Pang huli, SONA. bale, Kasi tanim huli. naman yung kikitain doon Kasi pamimigay sa SONA. Kasi walang Wala, identity. excess lang yun, excess. Hindi pinakita yung Walang identity. drug lord, oh. Wala. Even the fishing vessel, hindi pinakita. Kahit Sure ba naman tayo na talagang... Kahit naman sa litagtag, hindi naman pinakita kung kanino yung Yun na nga. may-ari. Palagi lang may huling malaki pero wala. May sinasabi ang baby ko. Sorry. Sure ba tayo na talagang makatotohanan ng kargamento yung kanilang nahuli? Baka tawas yun, ano? Testingin nila. Malalaman. Baking nila. soda. Yun lang naman hindi natin sinasabing totoo po. Yun po ay isang opinion lamang na isang tao na narinig ko na ganun daw. Na posible. Malalaman natin sa 28 ng Hulyo. Pagka ipinagyabang. Pag pinagyabang. Yan na nga. Pero ba't walang nahuling mga Personality, pushers? oo. Diba? Alam mo yung Oo, ganun. yung Kahit may-ari. Oo. Bakit wala? Ba't puro vessel? Kita mo kayo ni Banat ba, di nahuhuli. Andali, Ay! may SONA ba? Oli, ba't ka lumayo? Ang layo mo Sabi may SONA 28, di ba? July? Iba pa yung SONA sa podcast. Kasi hindi ba mas magastos Ano yung kung... podcast? May podcast siya yung Mga ini-interview siya interview na... ilang part, wala namang kwenta, pinutol-putol pa. Pero alam mo, in fairness mas magaling yung babae mag-promote kaysa kay Anthony Taberna. Kasi talagang sinasabi mo si Cheryl. Cosim. Magaling mag-promote, ang galing. Sino ba dating boyfriend ni Cheryl? Hindi ko alam Romnick. Si Romnick. Hindi! Hindi ba? Boyfriend, girlfriend na ng mga journalist yan, Sir Jay. pagdating sa Baka may alam yan. Baka Ikaw iba kasunod matanong yan, ko diyan, ha? Baka kasunod na yung mga girlfriend mo, ha? Huwag kayong ganyan, bibigyan ko kayo ng jacket. Ay, ganun ba? Hindi, pero alam mo, matindi, Namimigay ba ng jacket yung boyfriend? matindi talaga yung epekto nitong gera sa atin. Na hindi ko maintindihan bakit hindi, parang wala. Parang mas busy pa sila sa impeachment. Mas busy pa sila na sagutin yung mga pronouncement ni Claire Castro. Mas busy pa sila na i-debunk o sabihin yung mali. Hindi kaya banat ba yung napupolitika din yan? Kasi di ba ang OFW, Duterte yan. So bakit ko nga naman pa-prioritize mga yan? Ayaw sa akin ng mga yan. Duterte Parang yan, di ba? ginagantihan, ganun. Oo, pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Pero may mas matindi pang away. Ito sa GC. Pati siya binabasa niya Sabi ko, ano ba to? Mas matindi nito sa US at Iran Wag niyo na nga. Nag-aaway pa kasi sa Ako, GC. nagsabi na nga ako Ego kill relationship. Si Yun lang. Presidente Duterte, balikan natin. Balikan natin. Yun, okay. Siya po Balikan natin. ay binata by decree of annulment. Sandali, may tanong kasi muna ako. Ito kasi yung laging tinatanong, kahit ako na ano din ako Bakit daw ba common law wife? Ibig sabihin, wife daw. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Depende kasi kung Gen Z ka, sabi mo wifey ko siya. Ganun lang. Anong justification ng common law wife? Ano It's ba a ibig sabihin nun? cohabitant Oo. na talagang nagsasama kayo sa isang bahay ng tuloy-tuloy 7 years pataas. Ikaw ang inuuwian. Yung talagang It ano, applies kung annulled ka. Pero Yes. kung halimbawa, may asawa ka pa, tapos Yes. may common law Hindi. wife ka pa. Walang Syubit ganon. ka. Oo. Syubit yun. syubit Diba? yun. Pero kasi may mga syubit na proud. Oo. Ang gusto Ginagamit pa nga apelido eh. Correct. O, diba? Ito yan. Yung mga... Yung dating governor ng Central Bank noon, di ba? Oo. Namin inabot yan. Sino naman Yung kanyang syubit, ginagamit yung apelido. Oo, di ba? Alam ni Kati. Alam mo, ako, sanay ako magsabi ng totoo. Sabi ko nga, ako, nagkaroon ako ng girlfriend na si Losa. Duda pa lang inaamin ko na. Oo.
Ito ang Anong tanong. trabaho niya? Seryosong tanong to ha. Kayong mga taga Bisaya at saka taga Davao, bago ba sa inyo itong issue na ito kay PRRD? Hindi. Susagbay rin na dong. Bakit parang ginagawang big deal ngayon? Ano sa tingin nyo? Kayo na sumagot, hindi na kaming mga taga Luzon. Ewan ko, kayong mga taga-Luzon, bakit ginagawa niyong big deal? Ito yung pinakamagandang tanong. Sir Jay, ano pantay-pantay ba ang tingin mo sa kanilang lahat? Hindi, ganito yan, ano? Yun ang ano eh. Bibigyan ko kayo ng cultural perspective. Okay. Sa Mindanao, may tinatawag silang Mindanao Highlanders Association. Andiyan yung mga iba't ibang tribo. Pagobo, Blaan, Kaulo, Mansaka, Mandaya. Sa kanila, lalang Kaulo, halimbawa, walang kasal-kasal doon. Pag type kita, sinama kita sa bahay, asawa na kita. Kahit na 4 asawa ko, isang bahay, asawa pa rin yun, turing, pantay-pantay. Oh. So yun ang context. Oo. Taga-saan ba si Digong? Mindanao. Taga-Davao, di ba? Oh, pero bakit, Boss J, pero bakit hindi natin i-apply ang logic na yan doon kay Erap, doon kay Cayetano, doon kay Revilla? Bakit? May nag-question ba kay paring Erap? Yun na nga eh. Oo. Kasi kasal. Wala. Hindi Wala. rin. Sila Ang dami Arnie, si rin. Maring Larnie, hindi naman sila kasal. Oo. Si nanay ni JB, hindi rin naman sila kasal. Oo. Di ba? Bakit naging issue ito kay Duterte? Yung anak ni Sergeant si Dorothy, hindi rin sila kasal. Actually, yung nakakatawa doon yung pagsasabihin nilang nasisira si PRRD sa ginagawa niyo. Diyos ko, hindi ho. Ang dami na hong dumaan. Ang dami nang dumaan na intriga na mas matindi dyan. And ano na yan eh, old issue na yan. Hindi, Diyos tsaka ko, sa siguro pag si Philippine- PRRD lumabas, tas sa Philippine pinag-uusapan nila history, yan. Wala namang pati naging presidenteng babae, nagkaroon din ng isyong ganyan eh. Presidenteng babae? Meron nga Walang yan, ah. meron nga senador dyan eh, na babae eh. Hindi ba vice president? Ano, may listahan? Ayun ang gusto ko, yung senador na babae. Di ba yung senador na babae, may listahan din si Manong J dyan? Meron board, Naging boyfriend? may board member, may opisyal ng armed forces. Kailan natin ilalabas yan? May dating senador na naging senador uli. O, bilangin natin. Driver. Ha? Political Wala, analyst. hindi ko alam eh. Pero- May data analyst. To, Sir, isa lang ang masabi ko dyan. Nainggit ako kay Ba't ginagawa PRRD. niyo ako chismoso? 80 years old, nakakulong. Pinag-aagawan pa. Yung iba dyan, wala. Kahit nanligaw, ayaw eh. Oo. So, iba talaga si PRRD. Di ba? May kamandag. May kamandag. So, sabi ko nga, tinanong ako ng wife ko, ano bang meron sa lalaki? Pag ang lalaki napakatalino, that's the first sex appeal na... Kaya pala na ano mo. pati obispo, meron din ganyan, ano? Oo. Pag matalino ka, iyan ang pinaka hindi ma-resist ng kaya sabi ko, Buti idol lang ko katabi si ko, PRRD pareho matalino. Parang ngayon ko lang narinig yan na. Matalino Hindi ba ako? sinagot ni Sir Jay. Hindi sinagot ni Sir Jay yung tanong ko. Ano yung tanong mo? Pantay-pantay ba ang trato mo sa kanila? Oo naman, dapat ganun. Oo. Tingin ko wala namang... Kasi wala akong narireklamo. Walang may-ari kay Jay Sonsa. Ay, di kong pinag-uusapan natin, di ba? Kasi wala naman ako narinig na reklamo kay Girlie. Wala akong narinig na reklamo. Nagreklamo ba si Anilet? Wala naman. Wala namang reklamo yung dating taga Davao del Sur, Santa Cruz. Tapos yung taga... Lahat yan walang reklamo. Wag na. Lahat yan walang reklamo. Wala akong narinig. Bakit may isang nagre-reklamo? Sino nagre-reklamo? Ewan ko yung vlogger. Siya ang nagre-reklamo. Huwag kang magreklamo. Hindi yung maasawa eh. Ha? Girlfriend ba yun? Girlfriend ba yun? Hindi ko nga alam eh. Parang girlfriend eh. Kasi siya nagagalit eh. Doon sa mga girlfriend. Kaya hindi ako nagbabasa ng dyan. Pero sabi nga ni Inay, medyo nangangayayat daw si PRRD, no? Oo, yun. Doon ako worried. Ako worried. Doon ako worried. Isang tanong yun sa kanya kung kamusta na si PRD. Sabi nga niya kung makikita niya si PRD noon, doble yung ipinayat niya. The last time that we saw PRD was nung sa Hong Kong tayo, ang payat niya noon. So imaginein mo kung pumayat pa siya daw ng doble ngayon. Hindi.
I'm taking care of an 86-year-old na kapatid. Pag ang tao talaga dumating sa 80, kahit nanay ko noon, umabot ng 91, pero pagdating niya ng 80, ang hina talaga. So kaya ako worried kung aabot pa ba doon sa punto makakauwi si PRD ng buhay sa Pilipinas. Huwag ko kayong magagalit kayong mga pro-Duterte ha. Ako, prangka-prangka lang. Optimistic lang. I am worried. Kasi makakalabas man siya, kung hindi naman diretso sa dito sa Davao, kung sa Malaysia man yan, kung sa Japan, kung sa Cambodia, no? Hindi natin alam eh, pero hindi pa rin, iba pa rin eh. May nagsabi sa akin, no, mga banateros, no, Manon J, na medyo close din kay PRRD. Sabi niya, si PRRD daw, kahit ano yung issue ng pagkain, natitiis daw niya yon, walang problema sa kanya yon. Alam mo yung ikakamatay daw, no? Wag naman sana ni PRRD, yung pagiging ano niya eh. Kasi gusto talaga niya, nakikipag-usap, magdamagan yan eh. Tinatawagan kung sino-sino dyan, punta kayo dito, mag-usap tayo, yung kwentuhan. Yun daw ang sabi na baka ma-depress siya na wala siyang interaction masyado kasi ilang dekada na ganun siya eh. Totoo yun, kasi yung kapatid ko, nandun lang kami sa kabilang kwarto ha. Sabi niya, kasi may konting dementia na yan. Sabi niya, wala man lang akong kakwentuhan. Kaya na naboboard. That's why I wrote two days ago, yung malungkot. Well, alam mo, it's hard to live in a different country. Tapos, yun nga, mag-isa ka. Yeah, I experience it. Ako nga, hindi ako nakakulong. So, it's hard. Mahirap po. Lalo na, knowing PRRD, mahilig siya magkipagkwentuhan. Yung pagkain niya, napakasimple. Wala namang paksiw dun eh. 'Di ba? Yung kanin doon, they don't have really yung parang rice. Hindi ba sila pwede mag-text? Textmate, wala siya ron. Wala. Bawal Wala talaga. Isa pa daw na problema yung phone niya kasi wala sa kanya. Ang isang problema niya, according to VP Sara, nasanay si PRD na may nag-aasikaso sa kanya. Tapos ngayon, ginagawa niya mag-isa yung mga bagay like laundry and everything. So mabigat yun kasi nakikita naman natin si Pangulong Duterte, inaakay na eh. Tapos pupunta ka sa CR, maliligo ka mag-isa. Tsaka sobrang lamig daw talaga doon kahit naka-heater na. Nararamdaman daw niya yung lamig. Yung isa daw yun sa pinoproblema niya according to VP Sara. Kaya nga ako, I'm very optimistic talaga na mag-grant yung ang kanyang interim release, no. Una na diyan is yung humanitarian reasons at saka yung risk of flight ay hindi naman siya risk of flight. Mayor yan, no. Pagka pinalabas mo yan, it would be good on his health, no, in mental well-being, no. Kasi pag maganda yung mental well-being mo, gaganda yung physical Pero, health mo. boss, ang tanong daw ba nung iba dyan pagka nagkaroon siya ng interim release, madadalaw ba na ba siya ng pamilyang malaya? Yeah, parang kang diyan eh, parang kang piyansado Parang diyan eh. naka-house arrest. Pwede na. Parang hindi. Temporary Yung house liberty. arrest, parang piyansado ka. Parang piyansado ka talaga. So pwede kang lumabas. Bakit pinupush na hindi siya pwedeng Pero hindi siya as pwedeng mayor? lumabas ng bansa. bansa. Hindi, pero ng bahay. Bahay pwede. Oo. So pwede nang bumisita sa kanya. Pwede. I think it depends rin sa family. Oh, yeah. You know? Sa family, O sino i-allow security, nilang- security requirements. Oo. Sa kanya, Pero parang- technically, you are free. Yes, you are free. You can go out. Parang Sana wag nang piyansado. pakialaman yung mga girlfriend. Yun na nga eh. Nagpapalakas sa kanya, no? Oo, alam mo, hindi ako Kasi nagsisibiro yan Tama. Kasi yung mga girlfriend na nag-aalaga, ba't mo pipigilan? Correct. Ikaw ba pipigilan mo kung mag-aalaga yung girlfriend? Nuwari, hindi Ako, ka mag-aalaga sa ako akin? kung tatay ko, Hindi, kung saan siya Ikaw nga, boyfriend, boyfriend nga. Kunwari lang naman, ha? Kunwari lang. Kunwari, kasama ka sa mga listahan Girlfriend, ko. Papayag ka ba na may mag-aalaga pang iba sa akin kung hindi mo kayang alagaan? Ako? Kung hindi Siyempre papayag ako kasi kung di kita kayang alagaan, why not? Para lang mabuhay ka, sa mga huling panahon ng... Di ba? Parang Ganun. gustong patayin, ano? Parang habang buhay ka. Hindi, let's be realistic. Okay. Di ba parang, okay, pag mahal mo yung tao, you are willing to sacrifice Correct. for that person. It doesn't matter kung sino yung mag-aalaga, hindi magmamatter kung sino yung mas gusto niya. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, paano siya magiging masaya? Paano siya makaka-recover? Yun lang. Kasi
kung ako, I will not push myself to somebody na hindi siya masaya sa akin. 'Di ba? Simple lang yun. Ganun lang. Speaking of itong kay PRD, do you think nape-pressure din ang ICC looking at PRD's condition kasi baka sa kanila abutan to, 'di ba? Masisira talaga sila, first Asian leader na tapos kaisa-isang kaso nila tapos may mangyayari pang ganito. Do you think? Yeah, I think so, no? Kahit sabihin naman nila na korte yan, no? They also are subjected to international pressure, no? Lalong-lalo na sa mga nangyayari. Look, Netanyahu has a warrant of arrest for war crimes. Vladimir Putin, ganun din. But look at Netanyahu now, attacking the Iranians, no, with impunity. 'Di ba? Ngayon, sinanksyon na ng Amerikano yung ICC at yung mga ICC judges diyan. Calling for American allies na tulungan sila. Kalyado tayo ng mga Amerikano. So, paano ngayon yun? Di ba? Walang choice talaga. Sa nakikita ko, walang choice ang ICC kung hindi i-release si Tatay Digong eh. Kung hindi, masisisi sila. Pero tayo naman mga Pilipino, sa tingin ko dapat mag-focus na lang tayo doon kung paano natin maibabalik si Tatay Digong. Yun ang focus natin, hindi kung ano-ano. Kasi this is not about us. This is about PRRD. Ang nakikita ko rin, there's so much hypocrisy on the kidnapping and the detention of FPRRD. Kasi kunyari sinabi mo he killed thousands tapos hindi lang ma-produce. And he's 80 years old. Tapos nung dinala mo sa Netherlands, hindi mo agad nilitis. Basic yan sa international law na dapat a person should be tried as early, as soon as possible para hindi mag-suffer. So very clear ang objective ng pag-detain o pagdakip kay Tatay Digong. That is to persecute because if they were actually serious in trying a case, dapat nung hinuli nila, sinimulan na agad kasi ang liberty ng tao ay isa sa pinaka-precious na right ng isang tao, liberty na rights. Tapos sinabi mo pang human rights yung pinoprotekta mo. 80 years old, dinala mo, hindi mo trinay, 6 months walang trial, tapos hindi mo man lang mabigyan ng temporary liberty. Yung iba nga convicted na mabigyan pa nga ng parole. So there is so much hypocrisy in ICC and in our government that you want justice for the victims, alleged victims, pero you cannot produce the evidence against them and you delay the case. Kasi nga, wala kayong purpose except to persecute and to cripple the Duterte brand, which you fear to become the next president, ang mga Duterte. Yan ang tingin ko sa sarili ko. Totoo yan, Kuya Jun. Kasi, una, nakakapagtaka rin. Kasi, di ba, sila na yung nakaupo eh. Sila na yung nakaupo, pero still, sa sobrang takot nila or wala talaga sila talagang ebidensya at hindi nila ma-file yung kaso kasi wala silang evidence, kailangan pinilang kidnapin si PRRD at dalin sa Netherlands. Kasi kung talagang meron, dito pa lang pwede mong gawin yun. They are in power. Bakit hindi? Alam mo yun kaya nga, noong nag-uusap kami ni Pastor Kibuloy, yan ang iniiwasan niya, yung extra ordinary rendition. Kasi pag dinala ka na doon, helpless ka na eh. Kaya, napaganda naman, nagkamali yung DOJ, isinampa yung kaso. So hindi nila ma-rendition ngayon. Kasi naumpisa na yung kaso eh. Kaya hindi nila sinampahan ng kaso si PRD. Oh, kaya hindi Dahil nila sinampahan nakuryente na dito sila kay para Pastor. ma-rendition nila. Yun naman talagang purpose eh. Kasi kung dito nila sinampahan yun, wala, hindi nila pwedeng dalhin sa dahag. Isa pang dito, for humanitarian reason, sabi nga, nung panahon ni PRD, sa ombudsman, hindi ba guilty rin si Imelda Marcos ng pagnanakaw, pero hindi hinuli ng PNP dahil may edad na nga. Oh, kasi ugaling Pilipino eh. Na, siyempre, kahit na hindi ka Pilipino, ang tanda na eh, di ba? Nasa, na yan, ang tawag sa Tagalog niya, takip silim ng buhay, di ba? Oh, twilight.
Oh, hindi balik ko kasi edad mo si Oli, makakapag-asawa ka pa ng marami, di ba? Oh. Alam mo, hindi ako makarelate. De, pero totoo yan. Yung kay... Kakaasawa o nagkaasawa? Nagkaasawa na? Ano, past tense ba? Okay, so dito balik naman tayo ulit, no? Singit nyo lang kung anong gusto nyong pag-usapan. Pero sinabi ni VP Sara sa Australia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. daw ay may taglay na mga katangian ng isang scammer. Anong masasabi nyo dyan, mga partners? Well, tama yun, no? Lahat naman tayo nag-agree dyan, no? Na ito yung mambubudol talaga tong si Bongbong Marcos, no? Pero balikan natin yung parte ng ombudsman. Ngayon, meron kasing issue doon, Boss Dada, eh. Yung ombudsman, yung Senate, ang House of Representatives, nagpadala ng kanilang committee Yes. report doon sa ombudsman. Within 3 days, nag-order ang ombudsman na mag-reply yung respondent, si VP Sara. Umaalma ngayon itong si Joel Chua, yung House. Bakit daw pre-empt? No? Dapat daw antayin yung resulta ng impeachment bago mag-decide yung ombudsman. Nagreklamo ka eh. Nagreklamo na sila eh. When you submit Committee report. committee report to the ombudsman, it's practically a complaint. Correct. Alam nga namang hindi a-actionan yan ng ombudsman. Di ba? Kaya nga, alam mo, totoo, ang gulo-gulo nitong house. Kasi sabi nila, hindi daw sila nag-complain. Hindi sila nag-file ng complaint. Ang ano nila, parang nagre-reklamo in layman's term na silipin nyo to. Pero hindi sila nag-file ng complaint. So sa madaling salita, pinaglalaruan lang yung words. Tapos, nung umaksyon, parang ano to, yung babaeng sala sa init, sala sa lamig. Nung Naubusan ng regla. Oo, nung Anong babaeng umaksyon, galit naubusan na ng galit regla? sila. Kung matatandaan ninyo, si Senator Amy Marcos, nagpadala din sa ombudsman ng copy ng Correct. kanyang, Ng blue ribbon, ng kanyang report. And hinihingan din ng ombudsman yung mga respondents ng sagot. Kwan Diba? yan eh. Yan ang SOP yan eh. Pag nakatanggap ka ng complaint or even a call, kahit verbal, anonymous, mandated ang ombudsman na umaksyon. Yan, doon sa tanong mo, yung ano, yung sinabi ni BP kay Presidente. Oo, sabi na scammer daw. Alam mo, si Presidente may abilidad eh. Si Bonget. He's a man of so many words. But he's not a man of his own words. Kaya kita mo yung budol-budol. Tumatak yun, hindi na alis. Kasi totoo eh. Hanggang ngayon, nangyayari yung budol-budol na yan. Alam mo, dapat nga yung gobyerno natin nakafocus. We have 2 million fellow Filipinos na gutom at walang trabaho. 'Di ba? So, pinag-uusapan natin, puro impeachment, puro Duterte every single day, hindi connected dun sa ating yung mga mahihirap natin, totoong problema ng bayan. Tama. Bakit si Claire ganun, no? Walang araw na lumipas na hindi sinisi Duterte. Oh, yun na nga. Dapat nga Napansin niyo ba tanggalin yun? na yung mga yan. Hindi, Kasi ang sagot kasi nagre-report. ng mga... Tinatanong din kasi ng mga tanso, tinatanong daw ng media. Kaya lang pwede ka naman magbigay ng ng instruction before. Na pwede ba wala ng tungkol kay BP Sara, pag-focus tayo sa programa ng gobyerno. Pwede naman yun eh. As a matter of fact, ginagawa yun noon, nung panahon ni PRRD. Tanong dito lang. Oo, di ba? Ang tanong, tungkol lang sa ganitong programa, ito ang topic natin ngayon. Ngayon kasi, hindi walang ganon. Talagang parang gusto nila na birahin ang birahin. Kasi inalis no silbi ni Claire. Wala namang silbi yan eh. Yan ang purpose niyan. The main and only purpose of Claire ay hindi naman mag-announce ng proyekto or ng ang ano niyan, atakihin lang si PRRD. That's it. So pag inalis mo yun sa kanya, ano silbi niya ron? Nakakaawa yung pamilya nila. Kasi, yung integrity and credibility nila, sinalang nila for this. For what? For fame? Sa tingin ninyo, may maniniwala or magtitiwala pa ho sa inyo lahat? Hindi, wala. Ang dami hong galit sa inyo. Yun lang.
Ito yung problema talaga, no. Pag ikaw isang communications officer, no, press secretary or press officer, ang pangunahin mong trabaho diyan is to communicate to the people. Ano ba yung ginagawa ng gobyerno nila? Ano ba yung mga programa na pwede nilang that they can avail? Ano ba yung mga steps na kailangang gawin ng mga taong bayan at ginagawa ng gobyerno para mayroong isang kumpas, no, na patungo sa mas makabuluhan na mga araw, buwan or taon. Ito parang mga parang is circus, no? Parang talk show. Parang ginagawang talk show, no? Yung mga press briefings ni Claire Castro. Ito talaga nakakatawa, nakakahiya, no? Hindi to gawain ng isang matinong gobyerno. Itong ginagawa ni Claire Castro sa mga press briefings. Pero may sinabi si Claire Castro na ang instruction daw sa kanila ni BBM, focus lang sa trabaho, hindi sa pamumulitika. Di ibig sabihin, wala talagang wala talagang silbi rin yung leader natin. Wala siyang influence. Kasi pag may influence ka, that is very important sa isang leader. Yung influence. Pag ang totoong leader nagsalita, lahat sunod. Pero pagka sasabihin mong ganyan, nagsalita ka, huwag papasukin ng ICC tapos nakapasok, doon pa lang sabit ka na. At saka sa press briefing kasi, like any other, especially presidential yan Office of the President. Like you, if you really don't want to talk about it, you can always answer na, alam mo yan na, with all decency at gracefully na, I'm not going to answer that. Next question, please. Pag may makulit, may security dyan. Kunan nyo na mic. Para sa Alisin jowa lang din yan May mga style Diba? dyan Pagka ayaw mo na isa, next please. Hindi, pwede naman Halimbawa, may tinanong siya, tingin mo irrelevant. Okay. Your question is noted. I'll circle back to you. Ganun lang. Because If you know how. Bongbong is a broken man. He speaks one thing, he does another thing. Ang nangyayari sa ngayon, if he is a leader, yung status of leadership is a rotten leader. Ibig sabihin, nangangamoy sa incompetence, nangangamoy sa insensitivity, nangangamoy sa greed at saka lust sa pleasure. Pero ngayon, yung mga tao niya, he cannot hire people with a sense of honor. Kaya yun si Claire, kumbaga kabaro niya yan hindi tinatablayin niya ng konsensya. Walang integrity yan. Kasi ang taong matino, hindi nakakatulog if he feels he betrayed someone or nangloko siya. Yung may kaibigan ka tapos naloko mo, parang hindi ka makatulog Kasi sabi mo, nasisira yung integrity ko. But we have a leader who don't have integrity, who don't have self-respect. In fact, sabi ko nga, broken to. Claire is very, very much the mirror or the same species as Bongbong Marcos. Kumbaga, hindi lang to walang integrity, walang self-respect, para rin itong walang kaluluwa. Kasi every time they speak something, parang rhetorics, hindi nila alam, every time they hit an arrow towards Duterte, it hits every Filipino who believes in good leadership in Duterte. Kaya parang di alam ni Claire to Pag tinira niya ang mga Duterte, he is hitting every DDS who believes in a good leader. Kaya she will pay it in a very long time, just the way Marcos is suffered for 30 years, persecuted by the Yellows, the leftists, the Catholic Church. Claire will also suffer the same because hindi sila sensitive, wala silang utak para itingnan kung ano ang consequences in disrespecting the Filipino people. Pwede magtanong, Banat? Ako una isa lang, maiksing tanong ko lang kay Claire, saglitan lang to. Claire, pwede bang isali mo ang Banateros diyan sa pag nagpa-press con ka? Kahit isa lang, para transparency. Yan nga yung plano ni Atty. Trixie noon na may mga vlogger na i-accredit para maging part ng press con. Ako ito, serious ang tanong Kasi kayo,
halos everyday umaharap kayo sa mga manonood. May isang senador na nagsabing interesado siya maging presidente. Ang pangalan niya Risa Hontiveros. Anong reaction niyo? Yung totoo, Oo, siyempre. bawal magmura dito sa loob ng SMNI. Oo, bawal. Siya ba? Yung ano na lang niya? Yung Hindi, sinabi ni Senator Risa, di ba? Oo. She's interested in... Total naman, na-expose naman na kung kanino galing yung mga sinasabi niya, sino nagdidikta sa kanya, yung kanyang ano na lang, speechwriter na lang yung patakboy niyang presidente. Mahihirapan pa, magbibigay pa ng instruction sa kanya pag yung nagbibigay ng index card sa kanya, hindi ba? Walang kapasidad Sir Jay. Oo, palagay ko kung mangyayari yan, wala na talaga. Oo, siya, may concern siya sa culture, lalo na sa mga awitin, mga ganyan. Tsaka maano siya sa LGBT. Oo, maano siya sa mga LGBT, mahilig siyang sumabay sa mga yan. Di kaya Bodol 2.0 yan? Kasi magaling magsalita tapos index card pala. Oo, sigurado. Oo, sigurado. Ako, isa lang masasabi ko kay Risa. Wait ka lang. Cool ka lang. Balik tayo dyan kay Claire Castro. Ako kasi angry na ko dyan. Sa tingin ko parang diversion to si Claire Diba? Dahil walang maibalitang maganda, so babanat na lang siya. Siyempre, masasaktan ng Duterte supporter, magre-react. So, instead na ang focus yung mga kakulangan ng kanyang amo, yung kanyang presidente, sa atin tuloy ang magiging agaano natin ng mga Duterte, parang feeling ko, yun ang purpose niya, maging diversion. Kaya nga kahit yung chismisan nangyari sa mga vloggers, feeling din ng iba diversion yun sa real issue. Walang biro ito. May mga nagsabi sa akin, ako ngayon kung ala na-realize yun, pwede nga, yung chismisang nangyari dyan sa dahig, pinasok yan para hindi mapansin yung nangyayari sa mga kakulangan ni Marcos ngayon. Ano sa tingin ninyo? Agree. Actually, pattern yan Yung sa HOR na lang tingnan mo, yung Quadcom, titira si Barbers, tapos kinukuyog si Barbers ng mga netizens. Tapos parang pag di na siya makahinga, out muna siya, tahimik siya. Ngayon, papasok ngayon si Abante. Tapos titirahin naman ulit ng mga Pilipino. Netizens, talagang organic. Titigil naman. Papasok na naman ngayon si Dam Fernandez. So, it is a rotation to grind and parang kumbaga, para hindi ma-wear out, ang objective lang is to entertain and make the public busy. Just to hide the real issue. And we believe, yung mismong pagkidnap kay PRRD was to hide a very, very big issue. At ito tayo ngayon, we are entertaining kumbaga yung tinitira natin is just decoy. And I think it's been discussed Banat Bay. Agree, no? Ako, isang-ayon ako doon sa sinasabi ni Banat, no? Na talagang lahat ng ito ay puro distraction ito para malihis, no? Ang tingin ng taong bayan at malihis yung ating diskusyon doon sa mga very petty things. Kasi culture naman talaga ng mga Pilipino yan. Talagang mahilig sa chismis, talagang teleserye, di ba? So ngayon, sa sinabi nga ni John, kaya isa din yan, no? Kaya nga, kasi wala ng Quadcom, walang Tricom. Mafo-focus ngayon ang taong bayan doon sa lower house sa mga issues na plaguing the lower house sa 19th Congress at sa 20th Congress na rin. Now, ang ginawa nila, naglagay sila ng Claire Castro version of Princess Abante. So ngayon, itong si Princess Abante at si Claire Castro, magpapalit-palitan sila, madidistract na rin yung mga Duterte supporters at sila yung gawing decoy. At, hindi natin alam ano nang pinagagawa nila. Sandali, sir, baka mamaya, mabintangan ka na Team Alputera ka. Kasi yan na hindi, kasi pagka pinatatahimik mo, yung kagad yung bintang sa'yo na parang kinakampihan mo daw yung isa. Sabi ko, sandali, ang sinasabi lang naman natin, bumalik tayo dun sa issue na mas mahalaga. Hindi natin pinagtatanggol lang kahit sino. Wala tayong pakialam dun. Ngayon, kung may mangyari sa kanila dun,
Importante, si Duterte ang bahala doon sa kanila. Tayo may sarili tayong mga jowa, di ba? Tama ba? Ako wala. Wala ba? Ako wala din. Ako wala din. Disclaimer, wala. Lalo naman ako, nasa bundok ako. Oh. Single. Oh, single. Hindi, ang ano natin dito, wala tayong kinakampihan. Ang kailangan lang, ibalik doon sa usapin. Ang daming issue eh. Oo, eh. Ang issue yung dayaan sa eleksyon. Yun. Ang laki-laki Laking nun. bagay yun. Eyes on the prize, kumbaga. Buti na lang, sinabi mo yan, Sir Jay. Kasi, di ba, pinroklama ng COMELEC si Abante bilang nanalo dahil disqualify nila yung si Uy na binoto ng tao. Dineclare nila si Abante. Si Abante. O Paano ngayon, introduce yan? The distinguished gentleman selected by COMELEC, ganun ba? ganun na mangyayari. So ngayon, dahil nga mukhang naabuso yung kapangyarihan ng COMELEC, mabuti na lang ang Supreme Court ay naglabas ng kanilang Yan. ruling na bawal na yung pangalawang number 2. Second placer. Yung second placer bawal na. Hindi naman beauty contest kasi Naman na... number 2, medyo masakit yun sa iba. Kasi wag na- Hindi, yung second placer. Ayan, tinamaan. Second place. Naalala ko. Naalala ka nung second placer. Pinumura ka pa. Yung number 2, ha? Huwag mo ilaglag. Sabi lang. Matagal na talaga yung Nagbabalita pa. yung second placer na I think more than 10 years yata narinig ko na yan eh. Pero tama talaga, no, Boss Dada. Kailangan talaga yung 20th Congress, and I hope Senator Marcoleta will initiate this in the 20th Congress. We need to revisit na talaga yung Omnibus Election Code natin. Repasuhin na yan, amyendahan na yan, i-codify na lahat ng desisyon ng Korte Suprema, lahat ng mga rulings ng Commission on Elections and Bank, kasi nagbubuhol-buhol na yan eh. Yung isang Omnibus Election Code, yung legislation mo, pinapatong-patungan na ng mga desisyon ng Korte Suprema, ng NBank. So dapat yan, i-codify na lahat yan, specific na lahat, even sa mga DQ cases, lahat-lahat na yan, para in 2028, hindi na natin ma-experience ang ganitong klaseng eleksyon. And again, ako din, I'm also for the hybrid election, no? Manual at saka electronic transmission. Gusto niyo ba ng totoong kwento dyan? Kay Abante at saka kay kasi siyempre 'di ba dyan si Mocas tumakbo sa Manila. Ang totoong kwento dyan, naikwento sa akin to ni Yorme days before the campaign. Hindi daw talaga nangangampanya si Abante. Ang hinala nga nila, baka natatakot siya dahil yung mga tao doon Duterte supporter. Kilalang kilala siya bilang Yun yung kwento sa akin. So, until na-realize ko, nung nangyari na to, bakit hindi siya nangangampanya? Kampante siya. Ito, conclusion ko na lang hindi ito conclusion ni Yorme Conclusion ko na lang, bakit kaya hindi siya nangangampanya during that time? Na alam niyang, yung kalaban niya, si Uy. Number 1 councilor yun, doon sa district na yun. Napakalakas nun. Kilala yun doon. Yan ang mga umaangat yung mga nagda-number 1 na councilor ng ilang beses. Siya lang tumatakbong congressman. Ibig sabihin, may mga na yan, may mga bata na yan sa mga captain, kagawad, meron na yan. Nakatanim na. Oo. Kaya nga malakas yun. Ang kinakataka nila, bakit among all the three, yung tatlong kumag na nandun, na kumontra kay BP, si Abanteng hindi lumalabas masyado at hindi nangangampanya. Tapos biglang nangyari ito. Hindi ko, kayo na lang kung bahala mag-conclude. Merong post si MJ Kiambao tungkol dyan na doon daw, hindi daw niya siniseryoso pero sinabihan daw siya ni Abante doon sa Congress noon. Magkakaroon pa nga daw ng TRICOM 2.0. Mag-hearing daw ulit ng mga tungkol sa fake news. So sinasabi nga niya na Andali, talo na ba siya niyan? Talo na. Ay, hindi pa. Election pa yung huling huling HOR sa so in passing, narinig daw niya pero hindi niya sineryoso kasi alam niya talo Tatalo na siya noon. Pero sinabi nga daw sa kanya na makakaupo siya. Ngayon lang niya nung biglang lumabas yung ruling ng COMELEC na alala ni MJ Kiambao yun. Pero to add context din sa sinabi ni Byron, Boss Dada, doon sa amin, yung congressman namin, si Duke Frasco, sa 5th District ng Cebu. Best friend mo. Oo. Okay. 3 days before the elections, nagmamasyada sila ng 500,000. G7. Meaning, tumaya ka ng 10,000,
sila, mananalo lang sila ng 7,000. Pag ikaw nasa kabila, 10,000 yung panalo mo, 7,000 lang yung talo mo. Pero ito, ang catch, plus 50,000 votes yung kalaban na si Mix Durano, endorsed by Baste Duterte, endorsed by VP Sara, nag-live stream pa nga si VP Sara doon sa meeting de Advances sa Danao on May 2. Ngayon, on the eve of the election, May 11, nagmasyada na naman uli, G7, parang 1 million ata yung post po, yung ginamit ng post ko, no? Ang ginamit nila. Nag-G7 plus 70,000. 1M. Oh, dinagdagan. From plus 50,000 to plus 70,000. Yun. Alam mo, nung lumabas yung resulta ng eleksyon, nanalo pa rin si Duke Frasco by 84,000 votes. Meaning to say, pag nagsugal ka doon sa plus 70,000, talo ka pa rin. Kasi 84,000 yung lamang eh. So, I mean, pag ganun ka confident na mananalo ka by this, alam mo na yung numero. Meaning to say, alam mo na yung resulta. Sama rin sa sinabi ni Banat kanina na talagang questionable talaga yung mga resulta doon sa ano. Inamin na nga yan ni BP Sara, di ba? Na nung nandun siya sa Malaysia ba yun? Na talagang Duterte nang nanalo at nakipag-usap siya sa isang IT expert, di ba? And right after that, biglang may mga nilabas itong disqualification. Right. Itong COMELEC, no? Matindi. Tapos dinilit na nila yung records. Yun pa. Ako, Dinilit nila yung buong records ng buong election, ha? Deleted, ha? ako, simple mathematics. Ilang percent ang voters ng Luzon? 52%? Parang ganun. Right? Okay. Kung 52% ang voters ng Luzon, tas nakuha natin ang Visayas and Mindanao, panalot ang Duterte, imposible kahit kalahati hindi natin nakuha ang Luzon. So from there, kita mo agad malinaw. Yun lang. Hindi naman for anything else. Kasi OFW also, right? You know, yun. And ano yun? Ano yun? Yung isa pang, yung grupo, OFW and Men in Uniform. All those, di ba? Yung Panalo rin tayo absentee lahat. Local absentee voting. Diba? So, paano tayong natalo? 1 to 14, ano yun? Diba? Puro Paano tayo Duterte. natalo? Yun. Tama. Well, Grabe, no? Iba talaga to. Magaling sa math kahit komplikado. Kung complicated yung kanyang problem solving eh. Pero pasok. Ayun Ano nga. pang topic natin dyan, Boss Dada? hindi, meron pang isang hindi, ito, medyo malayo-layo to. Bulagaan to. Yung sinusulong ni Tito Soto na early retirement at 39. Anong masasabi niyo dyan? Lugi. Acheche. Gawin na natin, wag na magtrabaho. Yung ibang bansa nga, in-extend up until 70 yung retirement age eh. Oo. Alam mo kaya kasi si Tito Soto, namumuliti ka pa yan. Di ba nanalo na siya, gusto niya maging Senate President, kaya hanggang ngayon... Nabubudol, ganun. Kita mo panay ang kontra. Lahat na lang na ginawa ng kinokontra niya. Napakaingay. Halatang-halata yung galaw nitong si kayo, bahala kayo dyan kung ano. Pero gagawin mong tamad. Ang problema na nga sa Pilipino, ang dami na ngang tambay. Babawasan mo pa yung trabaho ng 39. Dapat alam mo, ang prinsipyo ng isang tao, hanggat kaya mo, ano ka lang. Hindi ka mag-retire. Ako, yun ang aking... Basta, sabihin ko, kaya ko pa, binigyan ako ng Diyos ng kakayanan. So, tuloy mo lang. Kasi iba din yun, no? If you go to Japan, Korea, and China, yung mga seniors nila, nagwawalis doon sa kalsada. Not only because they want to earn additional income, pero maganda rin yan sa kanilang mental health. You still have a sense of purpose sa iyong buhay. Kasi pag naretiro ka na at wala ka nang ginagawa, madali ka ma-depress eh. Kasi wala kang ginagawa eh. Kaya yung mga Asian countries, no, mga neighboring countries natin, talagang di-promote at nire-respeto din kasi nila Tsaka yung mga hindi lang seniors. utak, Oo. pati yung physical. Kita mo Physical, sila, oo. naglalakad pa sila mag-isa lang. Tama. Wala, may mga edad na. Kasi, bakit? Yung iba, nasa 90 na, halata mo na eh. Pero naglalakad pa rin. Kasi dire-diretso. Yan. Ito, alam mo, yan ang naging problema sa Pilipinas eh. Masyado tayong binibaby.
Kaya hindi tayo makaangat-angat. Ano mga politiko? Babaan ng retirement. Yung isa naman, ayuda. Ay, wag na tayo magtrabaho pa eh. Ano na, pare-pares, pahinga na tayo. Actually, nakuha natin yan kasi colonized nga tayo ng Spaniards, di ba? Yung siesta. Yun. Nakuha rin natin yun dun. Di ba malulugi tayo niyan, ang Yeah. workforce natin. Hindi naisip ni Tito Soto yun. Akala niya he's being creative. But kumbaga, pangluloko yun sa mga butante. Because ang kailangan po ng mga Pilipino ay trabaho. Kailangan po naming magtrabaho. Sagot nila sa kakulangan sa trabaho. Oh, 39 kulang retired ng ka na. trabaho. Oo, Kaya kulang nga ng nag-i-export tayo ng mga professionals eh. Kasi wala tayong maibigay na trabaho. Wala tayong industry. Mahirap ang bansang Pilipinas. Kaya bakit ba mahal na mga Pilipino si Tatay Digong? Inuna na yung problema ng korupsyon. Yung budget ng Pilipinas, ng gobyerno, ginasta para sa kaayusan ng bayan. Itong mga senador, iba yung pinagagawa eh. Kumbaga, niluluko lang yung mga butante. Pero at the end of the day, hindi nakakatulong sa buong bansa on a larger scale. Kaya mismo yung mga OFW na yung mga export natin na workers, sila yung mga matatalino. Sila yung nakaka-abroad, nakikita nila yung real picture, nakikita nila ang pinagagawa ni Duterte is the direct solution of the national problem. Yun kaya mahal ng mga OFW si Tatay Digong. Kasi nakikita nila yung logic, relevance, and genius ni Tatay Digong. Kasi sila mismo, iniwan ng bayan para magtrabaho dahil failure ang gobyerno natin in the last 100 years mabigyan ng maayos na buhay ang Pilipino. Tapos ito naman tayo, panay produce ng mga engineers, panay produce ng mga graduate na 4 years, hindi naman maibigay. Ang ginagawa ng mga senador, puro lang papogi. We need to build our own industry. Wala nga farming land tayo, hindi nga tayo makaproduce ng enough price eh. So that in itself is a failure. Kaya yung panukala na sinasabi ni Senator Tito Soto, Senator, please, ilang bisis na ka namin pinagbigyan na makaupo sa Senado. Gumawa naman po kayo ng totoong para sa mga Pilipino. Mismo na kami nagsasabi sa inyo, gusto namin yung pinaggagawa ni Duterte. Sugpoy ng droga at sugpoy ng korupsyon. Yan lang munang dalawa, mabango na po kayo sa amin. Ako, maniwala lang ako dyan. Pag nauna siya, mag-retire. Oo. Hindi ko, yun naman gusto niya. Mag-retire na siya. Unahin na yung mga senador na wala ng silbi, na medyo may edad na. Di ba? Mag-retire na siya. Ngayon lang yun. Palitan ng mga bata katulad ni Jimmy Bondoc, ano? Hindi daw tatanggap ng sweldo yan. Ay, Sabi niya. aba. Ngayon lang niya naisip yun. Kaya nga, no? Siya yung history ng Senate, siya yung pinakamaraming beses na magsiserve as senator. Parang this is his 24th year as a senator, I think, no? Pag natapos niya itong termino niya ito ngayon, no? Para na siyang si Ferdinand Sr. Oh, yun. Na 25 years naging presidente sa Pilipinas, no? Oo, and ito na nga, magsosona na. Enrile nga. Ayun. Manong Enrile, ingay-ingay pa. Di ba? Pero maiba tayo. Nabalituaan niyo din ba na ang ating tourism is sobrang bagsak? Mas mataas pa ang Cambodia sa atin. Ayun na nga. Hindi ba? Saan ka naman dyan? Paano? Matagal na yan? Paano ba naman? Simula Sabi na mo, umupo siya. nagpapataasan na ng building, lahat ng bansa, nagpapabilisan na ng tren. Lahat, yung AI nila, sobrang talino na. Di ba? Yung kanila, may mga robotics na sila. Tayo, hinahanap pa rin natin kung saan napupunta yung budget natin. Oo, yun ang problema natin. Di natin alam pero kung magagawa ni Bongbong yung hihigupin lahat ng baha na matadala niya sa tag-ulan, palagay ko baka mataob lahat ng technology na yan.
Alam mo, Kathy, no, ako talagang I'm so saddened, no, doon sa mga numbers natin sa tourism. Kasi ang tourism kasi, ang tawag dyan, very low-hanging fruit, no. Pag yung tourism mo maganda, exponential yung ang epekto niyan at very immediate. Kasi ang nakikinabang dyan, cuts across the entire country. Kasi yung mga tourist destination natin, spread across the archipelago, no. Hindi lang concentrated sa isang lugar. At ang nakikinabang dyan una ay yung mga operators ng mga small na mga resorts, yung mga nagtitinda ng mga local food, yung mga habal-habal driver, yung mga tourist guides, no? Yung mga pedicab drivers na gustong i-experience ng mga tourist, no? At the last year, imagine ang courtesy resignation ni Cristina Prasco hindi tinanggap ni Bongbong Marcos. Although ang sabi nila, yung underperformer ay tatanggalin nila. Si Cristina Prasco is the biggest underperformer in all of the cabinet members. Ang target niya for 2024 was 7.7 million foreign tourist arrivals. By the end of December, nasa 5.56 million, something lang, no? Short siya by about 2 million arrivals. Ngayong naman 2025, 8 million tourist arrivals, no? Foreign tourist arrivals ang target ni Cristina Prasco. Na-short nga siya ng 2 million plus doon sa 2024. Tinaasan pa ngayon yan ng, I think, around 300 or 400,000. Saan niya kukunin yan na inaway na natin lahat? At yun na nga, sino bang pupunta ng isang bansa na may nakaambang digmaan dyan sa West Philippine Sea? Exactly. Like what I said before, safety, service, and cleanliness. Number one yung safety. Kasi kahit naman tayo pag nagda-travel tayo, di ba? And they don't feel safe. Di ba? May mga panawagan nga ang ibang bansa na wag pumunta sa ating bansa. Nakakalungkot yun. From there, makikita nyo na there's a big problem. Safety at saka yung public transportation. Importante talaga yun. Saka yung cost, napakamahal talaga ng mga local destinations Fake natin. news kayo. Mga fake news. Totoo ba? Mahal yung mga local destination? Wala naman Sabi nagsasaksakan. nila, di ba, yun ang bentahe ng Pilipinas. Maganda na yung ating biodiversity, tapos mura. So, mahal din. Hindi, kasalanan kasi ito talaga ng PNP. Kasi PNP talaga isang malaking parte dito. Sa tingin ko, yung safety, di ba, tayo lahat, di ba, nagpupunta tayo ng mga lugar na ibang bansa, tulad ng Japan, Dubai. Bilang turista, isa yun ang unang hinahanap mo yung safety. Safe ba ako dyan? Di ba? Kasi bantakin mo, Dubai, wala naman silang oil. Katabi lang nila yung may mga bansang may oil. Pero bakit ang lakas ng ekonomiya nila? Because of the tourist, di ba? Dahil nga, alam mong safe doon sa Japan, ganun din, safe. Sa atin, ultimong anak ng senador, binubugbog sa Boracay. Saan makakakita ng ganun? Anak pa yun ng senador, So ikaw, turista ka, mababasa mo, anak ng senador, binugbog, Ako pa kaya? ako pa kaya, na foreigner, di ba? Tapos makikita mo, merong niloko, lilipat lang ng airport. 1,200 na. I mean, sa ibang bansa kasi, di ba? Isang tren lang, lipat ka ng terminal. Sakay ka lang ng tren, lipat ka na doon. Ganun ready na Sa atin, kailangan mo magpatintero. Kasi, pupunta kayo sa Terminal 3. Di ba? Para makakuha ka ng transportation na maayos doon, lalabas ka, lalakad ka sa kalsada. Na yung mga taxi tsaka mga tao doon, nakabalandra doon sa may Terminal 3, nadadaanan namin yan Mantakin mo ganun, papakita mo sa foreigner yan, tignan mo umunta ka doon sa gitna. Doon ka sumakay ng taxi. Talagang, bakit ka pupunta sa Pilipinas? Walang dahilan para pumunta sa Pilipinas. Kung hindi ma-overdose. Talagang babagsak ang turismo kapag kaganyan. Plus economy. Kasi magka-connect yan Kapag na-attract natin ang mga turista at alam nilang maayos tayo, ma-attract din yung mga investors to come in. Ganun lang. Simple lang yun. Sige, panghuli. Ano sa tingin ninyo? Anong ine-expect natin sa darating na SONA? Kasi, di ba, napansin ninyo, si Pangulong Marcos, nung siya ay nag-podcast, doon sa podcast na yun, nung unang podcast, nung kay Katunying,
ang bait-bait niya. Ito naman pangalawang podcast, ang sipag-sipag niya. Yun naman yung pinalalabas nila. So nakita naman natin, nagpunta siya sa San Juanico Bridge. Nagpunta siya sa sa mga nasunugan, sa eskwelahan. Nag-ano doon, nagbaray-baray na doon. Nagpunta rin siya saan pa ba nagpunta si Pangulong Marcos? Nagpunta rin ng Palengke. Oo, nagpunta rin sa Japan para sa turismo daw. O nagpunta sa NAIA. At Alam niyo ba kwento dyan? Nag-MRT pa. May Oh. kwento dyan sa Japan. O sige. Itinago yung pagpunta niya doon. Oo. Kasi may expo ngayon doon eh. yung Nagalit sa Osaka. Sige. Oh, walang mga Pilipino kasi talaga doon. Alam mo, hindi siya pumunta doon. Kasi alam niya mabubu siya doon eh. Gumawa siya ng sarili na sila-sila lang. Parang isang maliit lang na grupo, isang maliit lang. Ayaw pumunta doon. At walang nakakaalam. So, by invitation lang talaga. O ikaw, Marcos Loyalis ka ba? Sigurado ka ba? O, imbitahan ka. Oo, Ganun. kasi even yung press corps nagreklamo dun. Kasi hindi rin nila alam na aalis. Kasi usually, bago umalis, di ba, may press briefing pa. Ultimo spokesperson din niya alam Oo, yung na umalis. Pambira yun. Umalis na ba? Ang nakakalungkot dyan, ang laki ng problema ng mga kababayan natin sa Iran, sa Israel. Tapos siya pupunta ng Japan, walang eroplano yung mga kababayan natin doon. Tapos siya meron. Tapos sisisihin nila si VP Sara, pero siya nagpupunta. Kahit anong gagawa daw siya ng trabaho, etc. Kahit anong ikot-ikutin mo, uunahin mo yung emergency. May problema yung kababayan natin. Sa ibang bansa, kailangan mong hugutin na. Tapos uunahin mo yung pag-Japan-Japan mo. Diba? Uunahin mo pa ba kahit sabihin natin, trabaho, hindi dapat yun ang inuuna. Emergency muna. Agree, no? Sa mga ganitong sitwasyon sana kasi, kung ikaw ay talagang totoong leader, you have to be on top of things. Nasa war room ka na talaga, no? Putting into place, ano ba yung mga aksyon kung sakali. Kasi hindi natin alam nga Or eh. meron ka ng contingency plan, Oo. ina-upgrade mo na lang yun. Tinitweak-tweak Oh, mo. yes. Oh, and real time ka nakamonitor para pagka, kasi this happens on the blink of an eye eh. Pero 5 hours na ng tulog niya, boss. Oh, yun na nga eh. Walang Oo. tulog. Usually ba pagka hindi ka makatulog, ano bang ano niyan? Sa high office daw kasi, sabi niya sa kanyang sa high office, yun daw ang mahirap makatulog sa high office. Oh, kaya nga pagbaba mo, doon ka na matutulog. Pag bumaba ka. Oh, yun ang 5 hours lang tulog. Sobrang busy niya. Sa sobrang dami daw ng kanyang mga pinipirmahan na mga dokumento. Pero siguro, pinakamaganda sa lahat, magbigay na tayo ng ating final message. Siyempre, simulan natin sa ating pinakamagandang kasama na si Miss Cathy Binag. Final message para sa mga kababayang Pilipino. Again, maging mapagmasid at huwag tayong matakot magsalita sa ating mga nakikita dahil importante po ang boses ninyo. Sabi nga, katulad before, yung aking call, boto nyo, bantay nyo. Ngayon, ganito tayo. Bayan mo, bantay mo. Yun lang. Sir June. Salamat sa pag-imbitar sa mga taga Cebu. Tayo mga Pilipino, ang bansa natin isa lang. Pag hindi natin pinaglaban ang kapakanan ng ating bayan, walang mangyayari. Kaya laban lang tayo. Let's speak the truth. It's an honor to sit with you guys among the Banateros. Salamat po sa pag-imbita ngayong gabing to. And eye on the prize. And the prize is bring PRRD back home as soon as we can. O, Choli? Ako, yung last message ko, sasagutin ko yung sinabi ni Boss Dada. Ano bang aasahan dito sa zona ni BBM? Una, mambobola yan. Yung mga na-accomplish niya, magiging credit grabber yan. Tapos mangangako yan ng hindi mangyayari. Pero ang higit sa lahat, maraming mga congressman na magpapalakpakan at magtatayuan kahit alam nila hindi totoo. Talagang maraming, sabihin na lang natin, maraming magiging team payaman talaga sa zonang ito. Si Sir Jay, mukhang naalala na yung number 2. Kaya kaya nawala si Sir Jay. Pero ako, para sa akin lang, mga kababayan,
alam ko na bored kayo sa buhay. Wala masyadong ganap ang gobyerno, wala tayong inaasahan, kaya napakahirap nga naman magantay ng another 3 years para sa wala rin namang kwenta. 'Di ba? Kaya kung ano-ano yung inaatupag natin, pinakamaganda, lagi nating iisipin yung problema ng bayan natin, tumulong tayo kung paano natin ito ma-expose, gamitin natin ang ating boses, ang social media, libre po yan, gamitin ninyo para ipakita hindi lang sa mga kapwa nyo Pilipino, mga leader sa gobyerno, pati sa mga nakamasid sa ibang panig ng mundo na napakarami nating issues dito. Sariwain natin lahat ng issues, wag nating kalilimutan. Maglista tayo as much as possible dahil sa sobrang dami ng problema ng Pilipinas, nakakalimutan na talaga natin kung ano ba talaga yung ipaprioritize natin. So focus po tayo, unang-una sa lahat, may balik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Yung mga political prisoner, kailangan makalabas na. Sana si Pastor Apollo Kibuloy as soon as possible, makalabas na din, matapos na din tong pagpe-persecute sa kanya at sa lahat pa ng mga pinupolitika sa ngayon. Balot Bay. Ayun na. At ipanalangin din po natin yung mga nangyayari sa ating bansa dahil alam niyo naman mabigat po itong harapin ng ating bansa. Pati sa ibang mga bansa, pati mga ibang Pilipino, mga OFW. Nakakatakot itong ginagawang bangayan ng US, Iran, tsaka Israel at kung ano-ano pa. At tayo rin po'y magtipid muna. Yan ang ating payo sa lahat. Medyo tipid-tipid tayo ha. Delicate yan ha. So kita-kita po tayo muli mga Bangabanateros dito lang sa SMNI. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Ako naman po si Miss Cathy Binag. Ako naman po si June Abinis. Ako naman po ang inyong pambansang kuyang, Ibi Hugalbot. Para sa Diyos Diyos at Pilipinas nating mahal. mahal.